Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang saya. Kasi ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. At panalo sa bingo, Plus sa saya! Keep it fun. Game responsibly. Download Bingo Plus app now at Google Play or Apple App Store for a chance to win more than 75 million pesos jackpot prize. Visit Bingo Plus official website at bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Uy, share ko lang mga immortal. Na-try nyo na bang first online live streaming bingo sa Pinas kung saan pwede kang maglaro and mag-enjoy for ₱1 lang? Mag-download na kayo ng Bingo Plus. Download the Bingo Plus app now at Google Play and App Store or visit bingoplus.com to learn more. Mag-register na kayo sa Bingo Plus app para makakuha kayo ng libreng ₱620 credits. O di ba? Libre na nga, baka malay mo, manalo ka pa. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Licensed by the Philippine Amusement Gaming Corporation or PAGCOR. Be the next millionaire. Come and try Bingo Plus, the most popular gaming platform in the country. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. The Pod Network Entertainment. It's okay to have work buddies because no man is an island. Just don't expect na makahanap kayo ng sobrang best friend. Unless jowa mo yung nandun at kinasal kayo sa opisina, di ba? Yung mga kaopisina na nagkakatuluyan, di ba? Yun yung parang best friend ninyo, yung asawa ninyo. Mga immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. In this episode, we'll be talking about pwede ba talaga akong magkaroon ng true friends sa office? Bago natin simulan ng episode na to, like and subscribe to the Underpaid Podcast. Leave a comment, rate the podcast, and follow us in our socials. Join the Discord group and the Facebook group ng Underpaid. Meron din tayong Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, tsaka syempre Suplado Motors na kumpleto rin ng social media accounts at may collaboration kami sa 1PH kay Jules and Tintin. Every Thursdays, abangan nyo yung road trip with Stanley Chi. And the men's room sa One News every Friday nights, 9 p.m. Okay, ang daming nagtatanong sa akin, pwede ba ako magkaroon ng true friends in the office? Pwede ka magkaroon ng friends, pero yung true friends, iilan lang. Swerte mo kung magkaroon ka talaga ng true friends, ng real friends. Kasi ang pagkakaibigan sa opisina, situational. Nasa sitwasyon kayo na nagtatrabaho kayo sa isang lugar, maayos kayong makitungo sa isa't isa para matapos isang project. Pero you don't expect na kukunin ka nilang kumpare or ninong at ninang ng mga anak nila. Ilan lang yung mga ganun. Siyempre, you're with them more than 8 hours kung nag-OOT kayong sabay-sabay. Ngayon, depende lang sa friendship ninyo. Usually, ang mga naging magkaibigan dyan, yung mga magkakasabayan. Mga nasa ibang department or kung nasa same department kayo, yung talagang magkasundo. Kasi, hindi naman talaga kayo nandiyan para makipagkaibigan. Nandiyan kayo para magtrabaho, sinesweldohan kayo. Ngayon, yung after office na chismisa, na bondings, ginagawa yan sa mga team buildings or kung meron kayong mga projects together na outside the office. Yun, may mga bondings na ganyan or yung mga after office inuman, Christmas parties, dyan nangyayari yun na bubuo yung mga friendships talaga or yung wala ka naman kailangan sa kaopisina mo pero okay kayo. Kasi makikita mo rin naman talaga yung ugali ng isang tao pag nakatrabaho mo na. And pag okay naman kayong pareho, tapos same wavelength kayo, pwede kayo maging work buddies. Online poker casino, the first one in the Philippines. Bingo Plus my poker online, have fun anytime. 620 peso bonus, credits just for signing up. PAGCOR license, kaya okay, just ₱1 to play. Tara mag-poker tayo, dito sa Bingo Plus. Online poker casino, ang saya-saya dito. Mag-poker na sa Bingo Plus.
Game responsibly. Hi guys, we are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to. Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today. Ooh, why? Who's drunk? Like right now. You're red as a bug. Am I? Eavesdrop, please catch it. 4 hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Pod Network. True friends, depende. Kasi nga, situational ang pagkakaibigan sa opisina. Kailangan mo siya, kailangan ka niya, nagtatrabaho kayo ng maayos, kaya kayo nagkikita at nagiging okay. After office, nag-uusap pa ba kayo? Nag-chat pa ba kayo? I'm sure, hindi na kasi may kanya-kanya na tayong buhay. Mas tunay ang friendship. Siguro dati nung nag-aaral pa tayo. Pagka medyo matagal ka na sa office, may sarili ka ng pamilya, may mga sarili ka ng barkada, medyo mahirap magkaroon ng true friends. Work buddies, katrabaho, madali. But don't expect na makahanap ng best friend sa opisina. Barkada, yes. Paano kung nag-resign yung isa sa inyo? Tuloy pa ba ang friendship, di ba? Oo, you're still nice. You greet them pag birthday sa Facebook, sa social media, pero you're lucky if you can find a true friend in the office talaga. True friend, hindi ko alam kung magkakaroon kayo ng best friend or true friend kasi nga, nandiyan kayo para magtrabaho eh. And situational yung pagkakaibigan sa opisina. But, kung talaga maswerte kayo na may nakita kayong ka-wavelength, okay naman, maganda ugali, kasundo nyo talaga, di ba? Why not? Wala namang masama roon. Lalo na't mas matagal nyo silang kasama kaysa yung mga tao sa bahay ninyo. Kasi nga, doon nyo nakikita yung totoong ugali pag nakatrabaho nyo na. Kung matino bang kausap, sila ba yung nagiging dahilan kung bakit hindi nyo tatapos ang isang trabaho? Lagi ba silang late? Diba? Minsan may mga pet peeves kayo na sa mga kaopisina ninyo na ayoko yung, hindi ko gusto yung tabas ang dila nito. Ayoko kung paano siya makipag-usap sa kapwa. Yan yung mga iiwasan ninyo kung hindi nyo kasundo, di ba? Pero kung ka-wavelength nyo naman, walang masama, no? It's okay to have work buddies because no man is an island. Just don't expect na makahanap kayo ng sobrang best friend. Unless jowa mo yung nandun at kinasal kayo sa opisina, di ba? Yung mga kaopisina na nagkakatuluyan, di ba? Yun yung parang best friend ninyo, yung asawa ninyo. Di ba? May mga ganong magkakaopisina eh. Kinukuhan ninong-ninang yung mga boss, yung abay, yung mga ibang kaopisina kasi nga naging barkada na kayo. Again, depende sa sitwasyon kung close-knit talaga kayo o hindi. Okay? So, sa nagre-request ng ganyan, sa nagtatanong galing sa Facebook, yan na yung kasagutan kung pwede ba kayo magkaroon ng true friend sa office. May mga nag-message din dito sa Facebook na or sa Instagram na nagre-request ng mga certain topics about engineering. Nakalimutan ko na yung nakalimutan ko na yung pangalan sa dami ng nag-message sa akin, pero if you want to listen to our engineering episodes, meron po kami niyan na interview ng mga different engineers dito sa Underpaid Podcast. And yung iba naman, yung salary transparency, we've already discussed it in past episodes. Pero kung meron pa kayong mga gustong i-request sa amin, pag-message lang kayo sa Underpaid Podcast or sa mga social media accounts ko. Okay? So there you have it, guys. Sana magpadala pa kayo ng mga office confessions niyo at siguradong babasahin namin dito sa episodes ng Underpaid. Okay? Get well soon sa mga kaibigan natin, si Zar and si Jasper.
Shout out kay Zeke and kay Jeff, ang ating happy hour homies. Okay, so there you have it for the entire Underpaid team. I'm your host, Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast. This is brought to you by Bingo Plus. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.